Hapong Panambahan. Panatilihin po nating naka-silent ang ating mga mobile phones. Pangalawa, limitahan ang ating pagtayo o paglabas habang nagpapatuloy ang Hapong Panambahan. Para sa ating announcements, pinapabatid po na magkakaroon po tayo ng Reformed Baptist Bible Teachers Retreat na may temang The Teachers as a Steward. Ito po ay para sa mga teachers, aspiring teachers sa kids and ganun din sa mga kabataan. Maaari ring dumalo ang mga kalalakihan na siyang nagli-lead or magli-lead ng family worship. Sa paglilinaw lamang, mga teachers, ito po, ganun kasama po dito yung mga kababaihan din na nagtuturo sa mga bata o kabataan. Ngayong hapon po, magpupuri tayo at sasamba sa Diyos na buhay at huwag tayong lumapit sa pagsamba batay sa kung ano ang ating nararamdaman. Let us approach the throne of God with joy and gladness. Daladala ang katotohanang siya na nagligtas sa atin ay siya ring Diyos na naguugyok sa atin upang magpatuloy. Purihin natin ang Diyos na sa atin ay maawain, tapat sa kanyang mga pangako at di nagbabago. Malaya tayong makaharap sa Diyos, hindi dahil sa tayo ay mabuti o perpekto. Sa katunayan, tayo ay makasalanan, madungis. Makalalapit tayo sa Panginoon dahil sa merito ni Kristo. Siya ang sa ating pwesto ay sumalo. Kamatayang nararapat sa atin dahil sa ating kasalanan ay kanyang inako. Ang dugong dumanak sa krus ang siyang sa atin ay naglinis at ang kaligtasang dulot niya sa atin ay di maaalis. Magsitayo po tayong lahat, awitin natin ang His Robes for Mine.
Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming Diyos Ama sa langit. Kami na makasalanan na iyong kinaawaan. Sa krus, kami ay iyong nilinis ang dugo na dumaloy mula roon ang siyang luminis sa amin. Hindi kami karapat-dapat kung deserve man namin, kung meron man kaming bagay na deserve namin to go to hell and suffer there. But by your grace, love, and mercy, narito kami, Panginoon, ligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, na ikaw rin na siyang nagligtas sa amin. Ikaw ang the same na Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Wala ho kami, O Diyos, may pagmamalaki. Ang lahat ng meron sa amin ay nagmula sa iyo. Kaya't marapat lamang na ibalik namin sa iyo, Panginoon, ngayong hapon ang mataas na papuri at pasasalamat. Pangunahan mo po kami, O Diyos, sa aming panghapong panambahan, ang kapatid namin na magbabahagi ng iyong mga salita ay iyong pangunahan, ilayo sa anumang pagkakamali, kung paano mo siyang ginabayan faithfully, Panginoon, para mag-preach dito sa una. Igabayan mo rin ang bawat isa na faithfully maging faithful hearers din kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord God, alisin mo po ang anumang antok na meron kami, especially ngayong hapon, and attentively mag-listen kami, Panginoon, sa iyong mga salita and i-apply namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Walang anumang pangalan, tao na maitaas ngayong hapon, tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Pupurit pasasalamat ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Pare na po tayong makaupo. Para sa ating pangalawang himno, awitin natin ang Here is Love, Vast as the Ocean.
Let's open our Bible to Mark 1, verse 21 to 45. Again, that will be Mark 1, verse 21 to 45. Mga kapatid, noong nakaraan ay binasa natin ang panimula ng Ebanghelyo at ng pampublikong ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman sa ating babasahin sa Mark 1, 21 to 45, makikita naman natin dito kung paano isinagawa ng ating Panginoon ang kanyang ministeryo. Ano nga ba ang matututunan natin mula sa kanyang ministeryo? At makikita natin dito ang tatlong mahalagang katangian, kanyang kapangyarihan, ang kanyang panalangin at ang kanyang prioridad. Let's open our Bible to Mark 1, 21 to 45. Here's the infallible word of the Lord. Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha. At nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, "Ano ay ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masamang espiritu. At siya'y kanilang sinusunod." Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Pagkalabas sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama sina Santiago at Juan. At ang biyenang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat. At agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ng babae sa kamay at siya'y ibinangon. Nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan. At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalaya siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nila. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap niya si Simon at ng mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka na ng lahat." At sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Lumapit sa kanya ang isang kitungin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, "Kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Dahil sa awa, inuunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hinipo ang kitungin at sinabi sa kanya, "Gusto ko maging malinis ka." At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila." Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Una, nating makikita po dito ay ang kanyang kapangyarihan. Makikita natin ang kapangyarihan ni Jesus sa lahat ng kanyang ginawa. May kapangyarihan ang kanyang pagtuturo sapagkat nabanggit siya'y nagturo ng may otoridad. May kapangyarihan siya laban sa mga demonyo, sa lahat ng uri ng sakit, at maging sa dulo sa ketong na noon ay itinuturong ito na walang lunas. Ngunit mahalagang maunawaan natin na ang mga himala ay hindi ang sentro ng kanyang misyon. Ang mga ito po ay tanda na nagpapatunay na siya ang ipinangakong Mesayas at anak ng Diyos. Higit sa pagpapagaling ng katawan ay naparito siya upang iligtas ang makasalanan mula sa kanilang kasalanan, mula sa kamatayan, at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, panalangin. Sa kabila ng pagiging abala ng kanyang ministeryo, madaling araw pa lamang po ay makikita na natin na bumangon ang ating Panginoong Jesus upang manalangin.
Bagamat siya'y anak ng Diyos, ipinakita niya ang kanyang lubos na pagtitiwala at pagpapasakop sa Ama. Hindi siya pinangunahan ng kasikatan o kagustuhan ng maraming tao na lumabas siya at magpakita, kundi ng kalooban na Diyos na kanyang hinahanap sa panalangin. Kaya kung ang ating Panginoon ay naglaan ng oras at panahon upang manalangin, gaano ba kaya tayo na nararapat ding manalangin? Ang tunay na lakas ng ating buhay at ministeryo sa iglesia ay hindi nagmumula po sa ating kakayanan, kundi sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa pribadong panalangin. Kaya gawin nating prioridad ang panalangin sa bawat araw at sa bawat mahalagang desisyon. Huwag nawa nating hayaan na ang tagumpay o pagiging abala ang pumalit sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. At huli, ikatlo at ang pinakamalagang prioridad. Nang sabihin ng mga alagad na hinahanap siya ng lahat, maaari na sanang manatili sa Kapernaum ang Panginoon upang magpagaling at lalo pang kilalanin ng mga tao. Ngunit pinili niyang sabihin na pumunta tayo sa ibang bayan upang makapangaral din ako roon, sapagkat iyon ang dahilan kung bakit ako naparito. Napakalinaw ng layunin ng ating Panginoon. Ang mga himala ay nagpapatunay kung sino siya. Ngunit ang pangangaral ng ebanghelyo ng may katapatan ang sentro ng kanyang misyon. Ang mga pinagaling po ay maaaring magkasakit ulit. Ang mga binuhay ay maaaring mamatay. Ngunit ang tumatanggap ng ebanghelyo ay tumatanggap din ng buhay na walang hanggan. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, kaibigan, ngayon ang tamang panahon. Lumapit ka kay Kristo, hindi lamang upang gumaan ang iyong buhay o maalis ang iyong sakit, kundi upang marinig mo ang tunay na ebanghelyo. Magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Manalangin po tayo. Aming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo muli sa pagbabasa ng iyong salita sa kalagitnaan ng iyong iglesia, sa pangunguna po ng aming kapatid. Salamat dahil pinakita po ninyo sa amin ang mga malilinaw na leksyon mula rito. Nakita po namin ang kapangyarihan ng inyong anak na si Jesucristo sa spiritual realm, kung paano niya pinalaya sa mga inaalihan ng demonyo at maging kanyang kapangyarihan sa physical realm ng kanyang paggalingin o Diyos, ang sakit na walang lunas nung panahon nila, ang pagkakaroon ng ketong. At dahil sa kapangyarihan na ito ni Jesucristo, malalapitan namin siya at mapagkakatiwalaan ang aming kaluluwa, na mamatay man ang aming kaluluwa at mapunta man Panginoon ito sa kamatayan. Naniniwala kami dahil sa kapangyarihan ni Jesus sa espiritual at physical na mundo, kaya po niya kaming buhayin muli. Hindi supernatural or magically, kundi sa merito ng kanyang kamatayan, pagbangon muli sa krus ng Kalbaryo. Salamat o Diyos at nakita rin namin dito na bagamat ang aming Panginoong Hesukristo ay Diyos, ay nananalangin siya ng taimtim sa iyo. Nawa tularan namin si Hesukristo na siyang laging may perfect communion sa iyo, ay lagi pa rin nakikipagniig sa panalangin. Nawa o Diyos, pagpalain po ninyo ang aming mga prayer time, ang aming pagsaset aside ng mga oras ng pananalangin para pumasok sa aming kwarto, tawagin ka kung saan kami at ikaw lamang ang nag-uusap. Walang presensya ng sino man. Nawa o Diyos, hindi kami nagtatamad sa aming mga pananalangin, kundi excited kami to have fellowship with you in prayer. Nawa o Diyos, yung mga pananalangin namin tuwing prayer meeting ng Thursday, maging ang mga pananalangin namin corporately, kagaya ng ginagawa po namin ngayon, na hindi po namin ginagawa dahil pinapanakip butas po namin sa kakulangan namin ng personal prayer time. Nawa o Diyos, matagpuan ng bawat isa na masigasig sa paglapit sa iyo sa panalangin. At nakita rin namin, Panginoon, sa aming binasa ang katapatan ni Jesus sa pangangaral ng salita mo. Siyang salita ng buhay, siyang matapat rin sa pangangaral ng salita mo, aming Ama. Nawa tularan namin si Jesus na iyong anak sa aming katapatan sa pangangaral ng iyong salita. Maraming salamat o Diyos dahil may pribilehiyo uli kami ngayong hapon na lumapit po sa inyo sa pananalangin, sa pag-aawitan, sa pagbabasa ng iyong salita at pagsamba. And we come to you this morning kagaya ng panawagan ninyo sa amin sa Matthew 11:28 na kami magsilapit sa inyo. We are casting our burdens sa iyo ngayong hapon at pinangako niyo po sa amin that we shall find rest for our souls. At sinabi po ninyo that your yoke is easy and your burden is light and you're meek and lowly in heart. Sinabi po ito ng inyong anak.
At nawa, O Diyos, ay ito nga ang maging aksyon na aming lahat ngayong hapon. Lumapit kami sa anak mong si Hesus Kristo nang makasumpong po kami ng kapahingahan. We cast all our burdens sa iyo, aming Ama. At nawa maranasan namin muli ang presensya mo sa aming kalagitnaan kagaya ng inyong pinangako. We long to commune with Christ. Lalong-lalo, O Diyos, sa aming gagawing communion table, ang Lord's table mamaya as we partake the bread and wine, nawa manariwa sa amin ang dugo at katawan ni Hesus Kristo na inalay niya para sa aming kaligtasan. Lord, we lift up to you ang mga ministries ng aming iglesia. May you bless our ministries mula, Panginoon, sa aming mga prayer gatherings, sa aming mga street preaching, sa aming mga Bible studies, sa aming mga campus ministries. Lalong-lalo, O Diyos, sa mga ministeryo namin during Lord's Days. Ang scripture reading, ang worship leading, ang preaching, ang pagtuturo sa mga youth and young pros, sa mga kids, at sa iba pa naming mga gagawin, O Diyos, na studies. Nawa, O Diyos, sa pagbukas pa lang ng araw ng Lord's Day hanggang sa pagtatapos na ito, O Diyos, hanap mo kaming matapat sa lahat ng ministeryong pinagkatiwala ninyo sa aming mga kamay. O Diyos, hindi po karapat-dapat ang PRBC na pagkatiwalaan ninyo sa ministeryo ninyo. Pero mahabagin kayong nagkaloob sa amin ng mga ministeryo. Nawa, O Diyos, maging maingat kami. Pagkat ito'y mahalaga sa inyo, nawa, O Diyos, mahanap mo kaming matapat sa lahat ng ito. May you bless our evangelisms. Nawa, ginagawa namin ang aming mga evangelistic efforts, hindi lang para dumami kami sa bilang, kundi nais namin ang unbelieving people, O Diyos, ay makilala si Jesus at makasumpong ng kaligtasan, na matakasan nila ang hatol na paparating sa kanila kung hindi sila mananampalataya. Magbukas pa nawa kayo, O Diyos, ng maraming oportunidad sa aming iglesia na mas maaabot pa namin ang mga wala pa sa inyo, mas mapapangaral namin si Hesus Kristo na nagbibigay ng kaligtasan sa sinumang lalapit. May you bless the plans of this church as well. O Diyos, hindi po namin alam kung ano pang ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon sa iglesia na ito, but we trust you. Ang mga plano po namin sa paglipat ng worship place at iba pang mga practicalities, O Diyos, pagpalain po ninyo. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo kami ng discernment kung ano ang kalooban ninyo nang sa ganun, O Diyos, ay hindi kami gumawa ng anything contrary to your will. Nawa, Panginoon, i-bless po ninyo ang mga marriages sa PRBC, bawat mag-asawa, nawa maging reflection of the beauty of the gospel kung saan si Kristo ay binigay ang sarili para sa kanyang bride at ang church ay nagpapasakop sa iyo. Nawa, O Diyos, ito ang maging testimony ng bawat marriages sa aming iglesia. Nawa, O Diyos, maging maayos ang aming testimony sa aming mga partner at maging sa aming mga kapatiran patungkol sa aming mga marriages. May you bless our children. May mga anak po kami, O Diyos, na hindi pa nananampalataya sa inyo. Nawa, O Diyos, makasumpong din sila ng kaligtasan. Tulungan niyo po ang mga magulang na ipakita sa kanilang mga anak na makasalanan ng puso nila at kung hindi sila tatalikod sa mga gawa ni Satanas at sa kasalanan ng kanilang puso, sila ay hahatulan ninyo. Ngunit may pag-asa kay Jesus. Hindi lang, O Diyos, sa aming mga anak, sa aming mga teens, sa aming mga bisita. Nawa, O Diyos, ito po ang kanilang makita. May you bless our worship. May you bless our singing. Nawa, O Diyos, hindi lang ito mga empty words, mga kumakanta lang kami para maganda ang tono, O Diyos. Nawa, bawat katotohanang lumalabas sa aming bibig tuwing kami umaawit ay taos sa aming puso. Hindi po namin ito kinakanta lamang, O Diyos, kundi seryoso namin itong sinasambit sa iyo. Hindi po nawa, O Diyos, mekanikal ang aming paglapit sa iyo sa pagsamba. Hindi po kinasanayan na lang namin na makikinig kami ng 2 sermon during Lord's Day. Kinasanayan na lang namin na mag-spend ng time maghapon sa church. O Diyos, namumuhi po kayo sa mga taong lumalapit sa iyo na ang puso ay malayo. Nawa, hindi ganito ang aming mga puso, O Diyos. Hindi malayo sa inyo, kundi nilalapit namin ang aming mga sarili ng taos sa aming mga puso. May you bless our worship, O Lord. Nawa maging mabangong samyo ito. Nawa maging acceptable and pleasing sa iyo by the merit of your Son. May you bless ultimately the sermon na maririnig po namin ngayong hapon. Nawa maturo ng sermon ngayong hapon ang bawat isa kay Hesus Kristo. Mabigay sa kanya ang kaluwalhatian na karapat dapat siyang tanggapin sa bawat nilalang na humihinga. Nawa, O Diyos, ay tulungan po ninyo ang inyong mga ngaral. Kailangan niyo ng grasya mo. Kailangan po niya ng kalakasang galing sa iyo.
Maraming salamat, O Diyos, at kami na-excite sa lahat ng marvelous things na gagawin po ninyo sa aming kalagitnaan sa mga nalalabing oras ng aming fellowship and communion. Maraming salamat, aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Magsitayo po tayong lahat. And for our offertory hymn, we're going to sing hymn number 407. After po ng ating Lord's Supper, meron po tayong closed-door congregational meeting. Sa continuation po ng ating study, expository study po natin sa Book of Acts, ini-invite ko po kayo na makibuklat ng inyong mga Biblia. Buklat po natin ating mga Bible sa Acts chapter 2, verses 37 to 41. Acts chapter 2, 37 to 41. Ito po ang infallible na salita ng Panginoon. Pangunahan ko po ang pagbasa. Acts chapter 2, verses 37 to 41. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. Verse 41. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos, we humbly come to your word this afternoon. Wala po kaming utak para unawain ang salita mo. Wala po kaming kaunawaan para unawain ang salita mo. We don't even have the heart to understand your word. We don't have the humbleness. Kailangan po namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo na ipagkaloob sa amin ang tamang kaisipan, ang tamang kakayanan, ang tamang kababaan ng loob upang maunawaan namin ito. We rely on you, especially ako, O Diyos, na mangangaral ng iyong salita. I rely on you. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at excited po kami na muli kaming mapakain ng iyong salita. Salamat, Ama, alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating study sa Book of Acts, at kung naaalala po ninyo, tapos na po yung sermon ni Peter sa harap po ng mga Jew nung araw ng Pentecost dito po sa Acts chapter 2. Pero i-rewind po natin
just in case na nakalimutan na natin yung mga kaganapan bago po nagtapos yung sermon ni Pedro nung araw ng Pentecost. Naalala natin, sinabi ni Jesucristo sa mga disipulo niya doon sa Acts chapter 1 verse 4 na manatili muna sila sa Jerusalem. Pinanatili sila ni Jesus sa Jerusalem dahil sinabi niya sa verse 8 ng chapter 1, they shall receive power when the Holy Spirit comes upon them. Sinabi ni Jesus na hintayin nila ang pagdating ng banal na Espiritu, pagkat ang banal na Espiritu, pag siya'y dumating, siyang magbibigay ng lakas sa kanila, nang sa ganon, itong kapangyarihan na ibibigay ng banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa kanila ng kakayanan upang maging mga saksi ni Jesucristo sa lahat ng panig ng mundo. At itong pangako ni Jesucristo na pagdating ng banal na Espiritu ay nangyari mismong nung araw po ng Pentecostes, the day of Pentecost. Tandaan natin, nagkakatipon po sa Jerusalem, probably 200 to 300,000 na mga Hudyo. So large crowd po ito. At habang nagkakatipon ng mga tao roon, nakarinig ang mga disipulo at lahat ng tao roon ng mighty rushing wind na tila ba merong parating na malaking kaguluhan at nagkaroon sila ng mga dilang apoy sa kanilang ulo at nagsimula silang magsalita sa iba't ibang lengguwahe. Naguluhan po yung mga tao at inakala ng mga tao doon sa Pentecost na nawawala na sa sarili at kaya may lasing itong mga disipulo na nagsalita sa iba't ibang lengguwahe. Ngunit tumayo si Pedro at nagsalitang mangaral si Pedro. Kinlaro niya muna na ang nangyayari daw ay hindi daw po ito dahil lasing yung mga disipulo, dahil maaga pa nung panahon na yon, kundi kinonfirm ni Peter sa introduction ng kanyang sermon that what they're seeing, what they're witnessing ay fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel sa Joel chapter 2. Nung sinabi po ni Prophet Joel that the promise of the Holy Spirit's coming ay nangyayari na. It is being poured out to them. At sa day of the Lord, ito'y ma-accompany ng mga signs and wonders. And in the present, tinawag niya yung mga hearers ng day of Pentecost. Sinabi niya sa verse 21 ng chapter 2, it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Ayun po yung intro ng sermon ni Pedro nung siya humarap sa 200 to 300,000 nung day of Pentecost. At nakita natin yung body ng sermon niya. Last Lord's Day, tinapos natin yung 4 arguments na sinabi ni Peter. Pero bago pa man i-present ni Pedro yung kanyang 4 arguments why Christ is indeed the Messiah, nakita natin yung pinresent yung syllogism. Sinabi niya, premise 1 niya is that God promised that the prophecy of Joel 2 will be fulfilled at the coming of the Messiah. At binanggit niya dun yung ikalawa niyang premise. The prophecy of Joel 2 is now being fulfilled, and there's only one logical conclusion sa dalawang bagay na ito. It means that the Messiah has already come in their midst. So Peter then spent the next hour explaining to them why Christ is the Messiah. Meron siyang 4 proofs or 4 arguments why Christ is the Messiah. Yung una niyang argument, nakita natin, Christ is the Messiah because of His performed miracles, that He was a man attested by God with many signs and miracles and wonders. Yung kanyang second argument, because of His preordained murder, na si Kristo ay tinakda ng Diyos mamatay. It was according to God's predeterminate plan. At sa kanyang argument number 3, ito yung pinag-aralan natin, argument 3 and 4. Yung kanyang argument 3, si Kristo ang Mesias because of His proven resurrection. Yung prophecy ni David na hindi daw iiwanan ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa libingan at hindi siya makakaranas ng corruption, hindi daw si David ang kanyang tinutukoy, kundi si Jesucristo. Yung pinangako ng Diyos that yung Messiah na yung anointed king na lalabas out of David's loins. At yung last na argument ni Peter na present niya, Christ is the Messiah because of His priestly ascension. Kinote niya doon yung Psalm 110 at pinakita ni Peter na hindi si David ang tinutukoy niya nung sinulat niya na sinabi ni Yahweh na my Lord said to my Lord, sit at my right throne. Hindi yun nangyari kay David at malinaw na ang fulfillment nun ay kay Jesucristo mismo. Yun po yung pinag-aralan natin at ayun ang conclusion
ng preaching ni Pedro. Sinabi niya dito sa verse 36, "Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Christ both Lord, that God made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Ayan po ang conclusion ng sermon ni Pedro noong araw ng Pentecost. Now, itong pag-aaralan po natin, itong mga passages na binasa po natin, mababasa natin ano yung response ng mga tao after nilang marinig yung preaching ni Pedro. Tayo mga kapatid, pag nakarinig po tayo ng sermon, nag-aalaw tayo ng couple of minutes para makapag-pray yung kapatiran natin after marinig yung sermon. Hindi po ba? Gusto natin mag-reflect sila at ma-assess nila yung heart nila in light of everything na sinabi ng preacher mula sa pulpit. Ito po yung makikita natin sa mga verse na binasa natin. Makikita natin ano yung response ng mga hearers ni Peter nung araw po ng Pentecost. Maari, tayong mga nag-aaral ng preaching ni Pedro, tayong mga nagbasa ng preaching ni Pedro mula dito po sa Acts chapter 2, meron po tayong ibang response sa preaching ni Peter. Dahil hindi po tayo yung audience nila nung araw ng Pentecost. Second-hand reader po tayo. Kung nais nating maintindihan yung epekto, yung bigat, yung response ng mga hearers, first-hand hearers ni Peter, kailangan po natin itong aralin ng masidhi. Ano po kaya yung tunog sa tenga ng mga audience ni Peter nung narinig nila ito firsthand? This passages also sets before us the only proper response to the preaching of the gospel. Makikita natin dito ano yung natatanging tamang tugon. Meron pong tamang tugon sa pagrinig natin ng ebanghelyo at may mga maling tugon. Makikita natin dito yung only acceptable, only proper response to the preaching of the gospel. It likewise reveals the evidences that a person has been truly saved. The only proper response is conviction, repentance, faith, and continuance in His discipleship. At yan po ang central message ng mga passages na binasa natin. Genuine salvation is evidenced by conviction of sin, conversion from sin, confession of Christ, and continuation in His discipleship. Apat na bagay po ang proof ng genuine salvation. Genuine salvation is evidenced by conviction of sin, conversion from sin, confession of Christ, and continuation in His discipleship. Sa Tagalog, ang tunay na kaligtasan ay pinatutunayan ng pagkabagbag sa kasalanan, pagsisisi, hayagang pakikiisa kay Hesukristo at pagpapatuloy sa pagiging kanyang alagad. Aaralin po natin yung apat na bagay na yan, pero iiwan natin yung panghuli, yung pagpapatuloy sa kanyang alagad or continuation in His discipleship. Sisikapin natin mapag-aralan ngayong hapon yung unang tatlong bagay, yung conviction of sin, confession of Christ, and continuation in His discipleship. In continuation in His discipleship. Unahin po natin, conviction of sin. Conviction of sin. Tuon po natin yung ating attention sa verse 37 ng ating passage. Acts chapter 2 verse 37. Sinabi po, "Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?'" After pong marinig ng mga tao na nandun sa Pentecost, yung preaching ni Peter patungkol sa Hesukristo na ginawang Mesyas, na siyang Mesyas ng Diyos, the long-awaited Messiah finally came. At si Kristo iyon, siya'y pinapatay ng mga Hudyo at siya'y binangon muli at ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos matapos ipahayag, matapos itong i-preach ni Peter faithfully sa kanila. Ito po yung sabi nila, they were cut to the heart. They were cut to the heart. Nahiwa daw po yung kanilang mga puso, nabagbag ang kanilang damdamin. Ito pong word na ito na ginamit in the original Greek, yung word na katenugesan, very unique word po ito. Yung cut to the heart kasi dito lang po ito ginamit. Hindi na natin ito makikita all throughout the scripture, all throughout the New Testament, never nang ginamit yung Greek word na ito.
So there must be something kung bakit specifically ginamit ni Peter yung word na ito or ni Luke nung sinulat niya ito. There must be something doon sa response nila. Sabi, they were cut to the heart. Yung idea po ng salitang ito carries the idea of being stung, being smitten, or pierced thoroughly. Na para ka daw pong sinaksak ng espada, hindi lang po basta nahiwa, kundi tagus-tagusan. Cut through. Ayun po yung idea, pierced thoroughly. Ito po yung naramdaman ng mga Hudyo na nakarinig ng sermon ni Pedro. Pakiramdam nila ay sinaksak sila ng espada at tumagos ito sa kanilang laman. Tumagos ito sa kanilang buto. At kung tatanungin natin, bakit gano'n na naging pakiramdam nila? Bakit cut to the heart yung naging feeling po nila? Ano po ba ito? Emotional assent lang ba ito? Nadala sila kasi siguro umiiyak pa si Pedro, nagsusumigaw siya. Ayun lang ba? Emotional lang ba yung dating sa kanila? Yung suntok ng sermon ni Pedro, appeal lang ba sa kanilang emosyon? Hindi po. They were cut to the heart dahil po sa takot nila na sila po mismo ang pumatay sa Mesiyas sa kanilang hinintay. Yun po naging mensahe ni Pedro sa kanila, that they are the murderers of Christ. Sila ang pumatay kay Jesucristo. Sabi po sa verse 23, this Jesus you crucified and killed by the hands of lawless men. Imagine Peter standing up sa day ng Pentecost, sinabi niya sa lahat ng Hudyo, pinatayin niyo si Jesus. Napakabigat nun mga kapatid. Kasi kung meron pong pinakahihintay, inaabangan, inaasam ang mga Hudyo, ayun po yung coming ng Mesiyas. At sinabi ni Peter, dumating na yung Mesiyas, si Jesus yon. Pinapatay ninyo. Yung pinangako sa Old Testament na magpoposes ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng glory ng God the Father, dumating na at pinapatay nyo siya. Hindi man kayo directly ang pumatay, ginamit nyo yung mga Romano para mamatay siya. In the hands of lawless men, pinapatay niyo siya. Pero hindi po yun ang pinaka nakakatakot sa sermon ni Pedro. Etong si Jesus na pinakahihintayin nyo centuries after centuries after centuries, ang daming panahon na dumaan, hinihintay nyo yung Mesiyas, pinakaaabangan nyo, ngayon dumating na, at pinapatay nyo, ito yung pinaka nakakatakot. Sinabi ni Peter sa verse 35, sa verse 24 onwards, sinabi ni Peter, God raised from the dead. Hindi lang sa pinapatay niyo si Jesus, siyang nagpoposes ng lahat ng power and authority na pinapatay ninyo, hindi siya nanatiling patay, nabuhay siya mula sa mga patay. At sa tingin ninyo kung kayo yung Hudyo, ilagay ninyo yung sarili ninyo sa posisyon ng mga Hudyo, pinapatay niyo si Jesus, siyang may tangan-tangan ng lahat ng kapangyarihan at otoridad, pinapatay nyo at nabuhay muli, hindi ba itong papasok sa isip ninyo? Gagantihan kayo ng Hesukristo na ito? Maaring yon. Sigurado tayo na iyon ang response ng kanilang mga puso. Lalong-lalo nung sinabi dito ni Pedro sa verse 35, until I make your enemies your footstool. Sinabi po ni Pedro sa kanila, si Jesus na inaabangan ninyo, inyong pinapatay, muling binuhay ng Diyos, ngayon nakaluklok sa langit at sinabi ng Diyos Ama, He will make all His enemies His footstool. Literally, ibig sabihin nito, tatapakan daw ni Jesus sa leeg yung kanyang mga kaaway. Sinasabi ni Peter sa mga Hudyo, tatapakan ni Jesus yung mga leeg ninyo isa-isa. Kaya sila natakot. Probably, ang tumatakbo sa isip nila, we have committed the greatest crime possible against the most powerful being in the universe. And now He has risen from the dead, what hope do we have? Surely His judgment is about to fall upon us. Malamang yan ang laman ng dibdib ng mga Hudyo na nakarinig ng sermon na ito. At anong tanong nila kay Peter? When they heard this, they were cut to the heart. Ano yung tanong nila kay Peter? And said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Brothers, what shall we do? Desperado sila. Sa takot nila kay Jesus na pinapatay nila at ngayon naghahari at babalik para apakan ng leeg nila isa't isa, sa takot nila sa Jesus na ito, tinanong nila mga apostol at si Pedro, anong gagawin namin? They are desperate. Alam nila yung crime na ginawa nila. They are afraid of Christ.
At alam po nila that unless there's a provided way, a term of peace with the Messiah, they will be plunged in the sea of His wrath. Naghahanap sila ng way of escape, ng terms of peace with this king na pinapatay nila, with this Messiah na pinapatay nila sa kamay ng mga Romano. Na-figure out nila that there's no way to escape His coming vengeance. They question Peter, what shall we do? Hindi po sila ang unang nagtanong nito. Naalala natin, yung rich young ruler, tinanong to si Jesus, what shall I do to gain eternal life? What shall I do, Messiah? Good teacher, what shall I do? Naalala din natin, hindi rin sila ang huling magtatanong nito. Even the Philippian jailer sa Acts chapter 16. Noong akma na ng Philippian jailer, napapatayin ng sarili niya nung nakawala yung mga prisoner niya. Pinigil siya ni Pablo at ni Silas. Anong sinabi niya ng Philippian jailer kay Pablo at kay Silas? What shall I do to have eternal life? Anong kailangan kong gawin upang maligtas? Tignan ninyo yung conviction of sin ng mga Hudyo. Despite the sin na ginawa nila, despite na ginawa nila yung greatest, the most gruesome crime na possible na magawa ng tao, to kill the Messiah, despite na nagawa nila to, nakita ba natin yung conviction ng puso nila? Yung conviction nila sa sin? Na tumagos sa kanilang puso, nakaramdam sila ng takot, nakita nila na malibang may terms of peace, hindi sila makakatakas sa galit ng Mesias na ito. Now they're asking, brothers, what shall we do? So my personal question for you na nakikinig ng sermon ngayon, naitanong mo na ba ang question na ito sa iyo? Naitanong mo na ba sa iyong sarili, what shall I do? What shall I do? Nakaluklok si Jesus sa trono niya ngayon. At malibang makahanap ako ng term of peace with this king, at pagbalik niya, itatapakan niya yung leeg ko, malibang may paraan para mapawi ang galit niya, siguradong maliligo ako sa galit niya. What shall I do? What shall I do? I hope na tinanong na natin itong tanong na ito. Hindi po iba ang sitwasyon natin ngayon sa sitwasyon ng mga Hudyo nung panahon ng Pentecost, nung pinangaral ito ni Pedro. We too rejected Christ. Pinatay ng mga Hudyo si Kristo because Christ proclaimed life and truth. Ayaw nila ng life and truth. They love their sin. Gusto nilang manatili sa kanilang kasalanan at kadiliman. And perhaps, tayo, hindi man natin literal na pinapatay si Jesucristo, hindi naman tayo talaga kasama ng mga Hudyo na sumigaw, na crucify Him. Crucify Him. Hindi man tayo mismo yung mga Hudyo na lumapit kay Pilato at hiningi kay Pilato na ipapatay si Jesucristo. Yet, my friends, the motivation of your heart is no different from the Jews. The motivation of your heart is no different from the Jews. You too is a Messiah killer. Pinapatay rin natin si Jesucristo. Our sinful heart is just as hostile to Christ, kagaya po ng mga Hudyo. Therefore, tayo rin mga kapatid, we ought to be cut to the heart, kagaya ng mga Hudyong ito. We ought to be cut to the heart and ask the very same question. Dito nagsisimula ang genuine salvation, mga kapatid. Conviction of sin. Unless makonvict tayo na nakaaway natin si Jesucristo, unless makonvict tayo na kailangan natin ng term of peace with Christ, unless makonvict tayo na hindi tayo makakatakas sa galit niya, there will be no genuine salvation. We have to be convicted of our sin. Our point is, genuine salvation begins here with a recognition that you are utterly powerless to turn away the Messiah's wrath against you. Ito ang realization ng mga Hudyo kung bakit nila tinanong ito, brothers, what shall we do? They were cut to the heart. Why? They are faced with the realization na wala silang takas. Alam po ninyo mga kapatid, pag tinanong natin yung mga Katoliko, paano makakatakas sa galit ng Diyos? Alam po sasabihin nila sa inyo, sundin mo yung 7 sacraments. Baptism, confirmation, Eucharist, penance, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. Pag tinanong mo ang Muslim, paano makakatakas sa galit ni Allah, sasabihin niya, follow the Sharia law. Pag tinanong mo ang INC, paano makakatakas sa galit ng Diyos, sasabihin sa'yo ng INC, sundin mo yung mga nakasulat sa pasugo. Alam nila ang sagot. Pero yung Jews,
Nung panahon ni Peter, hindi nila alam ang sagot. Alam nila na wala sa sarili nilang gawang makakapagligtas sa kanila. Now they are turning to Peter. They are turning to the preacher. Preacher, what shall I do? Now, tanungin din natin ang question na ito, mga kapatid. Dito nagsisimula ang genuine salvation. Conviction of sin. Now, can we realize that the Messiah will come back with vengeance against his offenders like you and me? Unless we come to terms of peace with this Messiah. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, meron pong term of peace. Meron pong kasunduan ng pangkapayapaan na maaari nating i-afford. At ito yung sinabi ni Peter sa verse 38. At dyan tayo dadalhin ang ikalawang punto natin. Una, conviction of sin. Para sa ating second point, conversion from sin. Hindi lang po conviction from sin, but also conversion from sin. Repentance. Sabi ni Peter sa verse 48, nagtanong sila, what shall we do? Sabi ni Peter sa verse 48, Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Bigyan po nating focus yung word na sinabi ni Peter. Paano daw makipagkasundo dito kay Jesucristo na babalik nang may paghihiganti sa mga pumatay sa Kanya? Sabi ni Peter, repent and be baptized, all of you in the name of Christ. Bigyan natin ng focus yung salita na sinabi ni Peter na repent. Ito po yung term of peace. Unless na kung tayo nagtatanong, ito po ang term of peace. Repentance, to repent from our sin. Siguro tinatanong natin what is repentance. Ang repentance po sa Greek is metanoia. It means 180-degree turning from sin. Pagtalikod po ito sa kasalanan. It means change of our mind, change of one's mind, a reconsideration of ways, and to think differently otherwise. Pagbago ng ating isip. Dati, hindi ganun ang isip natin kay Jesus para dumating tayo sa termino ng pangkapayapaan kay Jesus na pabalik upang hindi tayo niya gantihan sa ginawa natin sa Kanya. Yung terms of peace po is to repent, to change our ways, to think differently of Christ. Isipin niyo po ito, mga kapatid. Ilagay natin again yung sarili natin sa posisyon ng mga Hudyo. Nagtanong yung mga Hudyo ano yung kailangan nilang gawin at sinabi ni Peter, repent of your sins. Repent of your sins. Dahil po sa watered down gospel preaching na prevalent sa panahon natin, ang nangyari po ay naging malamlam din yung ating pagkaunawa ng salitang pagsisisi. Naging malamlam yung ating doctrine of repentance. But Peter is calling them from hating Jesus to embracing Jesus. Imagine the weight of this call. 50 days ago, these Jews, sumisigaw po sila, crucify Him! Crucify Him! Lahat sila ay nanggigigil. Nakataas ang mga kamao, sumisigaw, crucify Christ. And now Peter is calling them na talikuran niyo yung pagsigaw niyo ng crucify Christ at isigaw ng bibig ninyo ngayon, glorify Christ. Imagine the weight of this call by Peter. Mamamatay Jesucristo tong mga ito. Pero ngayon gusto ni Pedro na baliktarin ninyo yung isip ninyo. Mula sa pagsigaw na ipako siya sa krus. Mula sa pagsigaw ng crucify Him to glorify Him. My question, brethren, is this possible para sa mga Jews? Posible ba na talikuran nila ang masama nilang gawa? This is impossible. In the same way na impossible na from hating Christ, we would love Christ. This is an impossible call. This is a radical call from Peter. Ano sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi ni Paul patungkol sa mga taga-Thessalonica, you turn to God from idols. You turn to God from idols to serve the living and true God. This is only possible by God's grace. To turn to God from idols, to serve the living and true God. Isaiah 55:6-7. Ito din ang panawagan ni Prophet Isaiah sa lahat. Isaiah 55:6-7. Let the wicked forsake his way. Let him return to the Lord. Let him return to the Lord.
Again, Paul, 2 Corinthians 7 verse 9 to 10. Godly grief produces a repentance that leads to salvation. Ito po ang panawagan ni Pedro sa mga Hudyo ng panahon ng Pentecost na sila'y magsisi. Baguhin ang kanilang kaisipan patungkol kay Hesukristo. My question for you, my friend, have you truly repented of your sins? Totoo bang nagsisi ka na sa inyong mga kasalanan? Have you turned away from your love for this world and come to see the surpassing beauty of Christ? Nakita mo ba ang kamangmangan at kabulukan ng mundong sinusundan mo ngayon? At nakita mo ang kaluwalhatian na naghihintay sa iyo kung susunod ka kay Hesukristo? Hindi po ito 360 turn. You turn from left to right. Na kung dati, nagpapatuloy ka sa daan na to ng kamangmangan, lahat ng passion mo ay patungkol sa mundo, lahat ng desire ng puso mo ay patungkol sa mundo, kung anong lengguwahe ng mundo, yun ang lengguwahe mo, kung anong amoy ng mundo, yun ang amoy mo, kung anong pag-iisip ng mundo, yun ang isip mo, kung anong mga nais ng mundo ay nais mo, wala si Kristo, pang sarili, makalaman, tinatawag tayo sa pagsisisi, talikuran 180 degrees turn. To turn to Christ, na makita na siya yung all-sufficient, all-satisfying glory. Have you repented of your sin? At nakita mo na ba yung surpassing beauty ni Christ? It is a declaration that the cross is before us and the world is behind us. No turning back. And perhaps you're asking, why do I have to repent? Maayos naman ang buhay ko. Bakit kailangan kong pakinggan ang panawagan ni Pedro na magsisi sa aking kasalanan? Bakit kailangan kong tumalikod sa mundo? Ang sarap kaya mamuhay sa mundo. Self-gratification. Ang sarap kayang sundin yung passion ng aking laman. Mag-give in sa sexual immorality. Sarili ko lang isipin ko, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Bakit mo ko kailangan tawagin sa pagsisisi, Pedro? Sino ka ba? At kailangan kong baguhin ang buhay ko. Perhaps you're asking, why do you have to repent? Ang sagot po nasa verse 40. Sinabi ni Pedro yung reason bakit kailangan mag-repent. Why we have to change our minds patungkol kay Christ. Verse 40, save yourselves from this crooked generation. Bulok na henerasyon na ito. Lahat ng passions mo, kapatid, kung hindi ka tatalikod sa kasalanan, lahat yan ay kabulukan, crookedness, basura, dung. And God will destroy this world with all its passion. Kung patuloy kang susunod sa mundong ito, kasama kang wawasakin ng Diyos. Dahil wawasakin ng Diyos lahat ng nasa mundong ito. James 4 verse 4, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kaibigan ka ng mundo, ang nasa ng mundo ang nasa mo, ang passions ng mundo ang passions mo, anong pinipintig ng puso ng mundo ang pinipintig rin ng puso mo, you are an enemy of God. Yan ang sinabi ni James. Philippians 3:7-8. Anong reaction ni Paul, after mamuhay ni Paul sa lahat ng uri ng kamunduhan at ma-encounter niya si Christ sa daan ng Damasco, binago ang kanyang puso at ngayon naglilingkod na siya sa Diyos. Ano sinabi ni Paul patungkol sa experience niya na ito? Philippians 3:7-8, I count everything as loss. Sinabi niya dito in the literal Greek, I count everything as garbage, as trash. I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, of Christ Jesus my Lord. I count them all as rubbish, basura, bulok, patapon. Sabi ni Thomas Watson, oh, what fools who would trade a sea of mercy for a drop of pleasure. Oh, what fools who would trade a sea of mercy for a drop of pleasure. Kung sinusunod po natin ang passions ng mundong ito, kung nasa pursuit tayo ng mga bagay na nasa mundong ito, sinabi ni Thomas Watson, pinagpapalit natin yung sea of mercy for a drop of pleasure. Tayo yung mga mangmang. Ito ang call ni Peter. At ito rin ang call ni Peter maging sa atin. Hindi lang sa mga Hudyo na audience niya ng Pentecost. To turn from sin, to hate sin, and to love Christ, embrace Him, to reconsider our ways. Our point is, genuine salvation produces repentance, not just conviction of sin.
It's one thing to be convicted of your sin. At hanggang dun lang. Genuine salvation produces hatred for the sins we once loved and love for the Christ we once hated. Dati ayaw natin kay Kristo. Tingin natin baduy, banal-banalan, Jesus, Jesus. But now, we think differently. We hate the things we once loved and we love Christ we once hated. Narinig ko yung isang illustration na ganito. Halimbawa, meron daw isang baboy na isang biik, isang baboy na buong buhay niya kaning baboy ang kinakain niya. At binigyan siya ng kaning baboy sa gilid niya, nilantakan ng baboy, sarap na sarap siya dun sa kaning baboy. Then miraculously, biglang naging tao yung baboy na yon. At bigla niyang na-realize na kumakain siya ng kaning baboy. Anong gagawin ng tao na yun? Di ba't susukan niya lahat ng kaning baboy na kinakain niya? Mandidiri siya dahil tao siya, hindi siya dapat kumakain nun. At anong gagawin niya? Babalik pa ba siya sa pagkain ng kaning baboy? Hindi na. Mamumuhi siya. At kung maaalala niya na dati siyang kumakain ng kaning baboy, parang bumabaliktad yung sikmura niya, hindi niya maatim. Ayaw niya nang alalahanin na dati siyang kumakain ng basura. That's salvation, brethren. Dati tayong in love sa passions of this world. Sa mga basura ng mundong ito. Yun ang nilalantakan at nais natin. Pero nang kinaawaan tayo ng Diyos, nakita natin ang kadakilaan at kagandahan ni Jesucristo. Paanong tayo na namulat na sa kagandahan ni Jesus, babalik sa kabulukan ng mundo? How? So ang hamon sa atin, tumugon tayo sa panawagan ni Pedro, let us repent of our sins. So nakita natin, conviction of sin, conversion from sin, last and third point, confession of Christ. Confession of Christ. Again, verse 38, sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you in the name of Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ang panawagan ni Pedro, hindi lang magsisi. Anong sumunod? Magpabautismo. And be baptized. Now, maraming tayong bagay na kailangan linawin dito sa verse na ito. Sinasabi ba ni Pedro na kailangan natin ng repentance plus good works? We have to repent and be baptized. Nang sa ganon, matanggap natin yung forgiveness ng ating sins, na hindi pa possible ang forgiveness of sins kung repentance lang, kailangan dagdagan ng good works. Hindi ba natin matatanggap yung gift of the Holy Spirit unless we are baptized? Kailangan po nating linawin. Sinabi ni Pedro, be baptized. Ito po yung open call ni Peter sa mga Hudyo. Open call for them to confess Christ. Again, my friends, tinatawag ni Pedro itong mga Hudyo from shouting, crucify Him. Ano sabi niya ngayon? Ngayon, glorify Him na dapat ang lumalabas sa inyong mga bibig. Again, mga kapatid, itong panawagan ni Pedro sa mga Hudyo to be baptized ay napaka-radical, napaka-absurd na panawagan. Maaari po kasi na itong mga Hudyo, sa fear nila of persecution, alam nila na pag nagbago sila ng isip, pag nagrepent sila fully, dati gusto nilang patayin si Jesus. Ngayon, niyayakap na nila si Jesus. Alam ni Pedro na pag ginawa nila yon, maaari silang mapapatay. So, ang ginawa ng maaari may mga Hudyo na iniisip, okay, itatago ko yung repentance ko sa aking sarili. Itago ko na lang. Nang sa ganun, hindi ko masuffer yung persecution of professing Christ, of confessing Christ publicly. Ito yung radical call ni Peter. Hindi ka lang magsisi, i-anunsyo ninyo sa lahat that you are identifying yourself with Christ. Public declaration that you are being one with Christ. So itong panawagan ni Pedro, hindi po dapat natin to i-water down. Mga kapatid, 5 times akong binautismohan. Dito po sa Pinas, kahit magpabautismo ako bukas, Monday morning, wala pong banta ng kamatayan sa akin kasi namumuhay tayo sa isang malayang bansa. Hindi po sa panahon nila Pedro. Napakabigat. Para magpabautismo, it will cost them everything. Literally everything. Hindi po sinasabi ni Pedro dito na matatanggap nila yung forgiveness of their sins once they got baptized. Sinasabi ni Pedro na patunayan ninyo yung repentance ninyo by good works. At itong panawagan ni Pedro sa kanila to be baptized is Peter's call to them to die.
Tinatawag sila ni Pedro na magpataw sila ng sintensya sa sarili nilang mga ulo. Peter's call to them to die, to be ostracized by the society, to be burned at the stake, to lose every possession they have, to lose all power and influence they have, to be mocked, to experience and suffer hunger, to be naked, to suffer imprisonment, persecution, and torture. At ito po ang testimony ng Book of Acts. Bawat isang nakipag-isa kay Hesus Kristo publicly suffered persecution. The Book of Acts is a bloody book. Punong-puno, it's dripping sa dugo ng mga mananampalataya that suffered the cause of being baptized. Being publicly confirmed kay Hesus Kristo. Ito ang panawagan ni Pedro sa kanila. Magsisi kayo at mamuhay para kay Hesus Kristo. And by living and being baptized with Christ, it means death for you. It is Peter's call for them to die. An absurd call. An imaginable call. Bakit nanaisin ng sino mang Hudyo na magpabautismo kung mawawala sa kanilang sarili nilang buhay at lahat-lahat ng meron sila? Bakit sila tutugon rito? Baliw lang ang tutugon sa panawagan ni Pedro na magsisi at magpabautismo. Baliw lang ang tutugon dito. And it is only by the power of God na may makakapag-repent at makakapagbautismo. It is only by the power of God. This is absurdity. Ang baptism, mga kapatid, is a public confession that you are one with Christ. Kaya nga sinabi dito, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Hindi sinabing in the name of Peter or Paul or Nero or whoever. In the name of Jesus Christ. So you are identifying yourself with Christ totally. Kaya nga pag nilubog tayo sa tubig ng ating bautismo, ini-immerse tayo, nilulubog, kasi ito yung picture ng kamatayan ni Hesus Kristo nung siya'y nilagay sa tomb. Ito yung picture din ng ating death to our former self. At pag inahon tayo mula sa tubig, itong rising from the water is a picture of Christ's resurrection. We identify sa death ni Christ at sa kanyang resurrection from the dead. And picture din ito na iniwan na natin yung ating former self, yung ating sinful self sa tubig, hindi literally, but metaphorically, at now bago na tayong nilalang pag-angat natin ng tubig. The old has gone, the new has come. We are a new creation in Christ. Yun po ang picture ng paglublob natin sa tubig sa bautismo. And that is why sprinkling and pouring water sa ulo ng isang tao won't cut it. It's not a picture of the death and resurrection of Christ. That's why we don't believe na biblical ang sprinkling ng water sa ulo ng mga bata sa bautismo. So meron akong dalawang gusto i-clarify sa text na ito. First clarification, Peter is not saying that you have to be baptized to be saved. Hindi niya sinasabi na magiging effective lang yung repentance, matatanggap ninyo yung forgiveness of sins, kasi sinabi, be baptized every one of you in the name of Christ for the forgiveness of your sins. Hindi sinasabi na kailangan mo magsisi at manampalataya, unless gawin mo itong dalawa na to, walang forgiveness of sin. Hindi po yun ang punto ni Pedro. Peter is proving that genuine salvation will produce genuine fruits. True salvation, true fruits. At ano yung fruit na yon? Baptism, good works. Yung baptism dito, it's just one place sa maraming good works na pwedeng ipakita ng isang mananampalataya. Pero specifically, pinunto niya yung baptism dahil ito yung public declaration of being one with Christ. A true convert will always show true signs of conversions throughout his life. At kahit pansinin po natin yung original language, it's not in order to be forgiven. Hindi sinabi ni Pedro, repent and be baptized in order to be forgiven. Hindi po yun ang sinabi niya dahil yung ginamit po na word dito na yung in order is yung word sa Greek na eis. Epsilon, iota, ending sigma, EIS. Ibig sabihin po nun, it can mean in response to. In response to. Therefore, the proper rendering or the more faithful rendering of this text is repent and be baptized in response to the forgiveness of your sins. Dahil ligtas ka, kung totoong ligtas ka, you will repent and you will baptized. You will be baptized. Ipapatunay mo yan sa iyong mga gawa. A public declaration with Christ. So that's my first clarification. My second clarification dito sa verse 39, sinabi po kasi sa verse 39, pansinin natin,
For the promise is for you and for your children. So repent and be baptized. Take note of the word baptized. That promise is for you and your children. And for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Ginagamit na argument ito ng mga naniniwala sa infant baptism. So nakita natin yung sinabing repent and baptized, the promise is for you and for your children. Therefore, bautismohan natin ang ating mga anak. Kasi it's for us and for our children. Yun ba yung tamang understanding? Nabautismohan din natin ang mga baby kasi tinuturo nito explicitly yung infant baptism? No. Yung verse 41 ang mag-shed light sa interpretation ng verse 39. Huwag natin i-isolate yung 39. Next two verses ipapaliwanag yun. Verse 41. Sabi dito sa verse 41, so those who received His word were baptized. Sinong binautismohan? Those who received His word. Hindi yung anak ng mga Hudyong nagrepent and nagpabaptize. Those who received. Hindi po kayang tumanggap ng salita ng baby. Kahit kausapin mo yan, hindi nga sasagot yan sa'yo eh. Let alone receive the preaching of Peter. Yung condemnation ni Peter sa kanila na sila yung pumatay kay Mesias, napakabigat nun sa tingin ninyo mauunawaan ng infant. Kailangan nga natin mag-spend ng 4 sermons para lang maunawaan eh. Hindi natin kayang maintindihan in one go. Tapos sasabihin mo na bautismohan yung bata kasi receiver siya ng word. No. Verse 41 po yung nagsished ng light sa meaning ng verse 39. Tingnan natin yung result mga kapatid. Yung panawagan ni Pedro sa kanila to repent and be baptized. Tingnan natin yung verse 41. And there were added that day about 3,000 souls. Therefore, yung nagtanong kay Pedro, what shall we do? Nasa 3,000 yung nagtanong kay Pedro. Tingin ba ninyo large number? Mga kapatid, sinabi ko nung simula, probably 300,000 yung nanonood sa preaching ni Peter. And only 3,000 ang nagsisi at nagpabautismo. Probably 10% ng kanilang audience. Tandaan natin mga kapatid, how absurd Peter's call was. And this is only through God's mighty work na magiging possible ang positive response sa gospel. Genuine salvation is marked by a visible confession of Christ. Hindi lang conviction from sin, it is marked by turning away from sin and confession of Christ. Hayag na pakikiisa kay Hesukristo. Meron akong narinig na isa, sanabi niya, ganito lang ako sa panlabas ko, pero deep inside my heart, mahal ko si Hesukristo. Nakikiisa ako kay Hesukristo. Ganito lang, pag tinignan mo ako sa labas, mukha lang akong unbeliever umakto, pero alam ng Diyos yung puso ko. God knows my heart. Ano sinabi ni Hesukristo? Of what the heart is full, the mouth will speak. Ipapakita ng ating mga aksyon ng tunay na laman ng ating mga puso. Yan ang sinabi ni Hesukristo. At yung rason na ganito lang ako, mukha lang ako makasalanan, but God knows my heart, you should be afraid. God knows your heart. Ibig sabihin alam ng Diyos na niloloko mo siya. Pwede mong lokohin ang lahat, but not God. True salvation will be marked with a visible confession of Christ. Visible, hindi secret. Walang secret believer, brethren. So our challenge, brethren, take a look at our own testimony. Tignan natin ang sarili nating testimonya sa harap ng Diyos. Do you bear the marks in your body that you truly belong to Christ so clearly that others can recognize it? Dala-dala mo ba sa katawan mo ang mga marka ng pagiging tagasunod ni Hesukristo? Brethren, ask yourself, anong inabot sa'yo ng pagsunod kay Hesukristo? Yung mga tao ba sa paligid mo pwede nilang sabihin, kaya nilang i-testify na nakikita nila sa buhay mo na mahal mo si Hesukristo? O hindi, pag tinanong sila, mahal ba ni ganito si Hesukristo? Di ko sure. Markado ka ba ng pakikiisa kay Hesukristo sa pamamagitan ng pamumuhay mo? Sabihin ng iba na minsan makulit siya, minsan maingay, minsan may mga taliwas siyang desisyon. Pero overall, I can see that Christ is in that person. He truly loves Christ. He is a follower of Christ. Kaya kayong sabihin ng mga tao sa paligid natin yun about us? Or no? Magrarason din tayo na alam ng Diyos yung puso natin. Ganito lang tayo on the outside.
Nawa tangan-tangan natin sa ating mga katawan ang marka ng pagiging tunay na mananampalataya, mga kapatid. Let us examine our hearts. Napakabigat nung sermon ni Pedro. Napakabigat nung naging desisyon ng 3,000 na tumalikod sa kanilang kamangmangan at manampalataya kay Jesus. So bilang pagtatapos, meron akong nais na 3 grupo na kausapin ngayong hapon. Unang grupo na nais kong kausapin, kayong mga hindi pa nananampalataya kay Jesus. Kayong mga hindi pa hayagang nagsasabi ng pananampalataya kay Jesucristo. Wala akong ibang magawa para sa inyo kundi ipanalangin kayo sa Diyos. I pray that you will recognize that you are an enemy of God. Darating si Jesucristo balang araw at lahat ng hindi nagpapasakop sa Kanya, aapakan niya isa-isa sa leeg. Will be under His wrath. At maaaring hindi mo abutin ang muling pagbabalik ni Jesucristo in the fullness of His glory, but one day you will die and you will meet Him face to face. At kung wala ka kay Jesucristo, walang hope for you. So I pray that you will recognize that you are an enemy of God. And I pray that you will see that it was your sins that killed Christ. I pray that you will ask the question, what shall I do? Kagaya ng tanong ng mga Hudyo, I pray that you will repent of your sins. I pray that you will make a bold and public confession of faith ng union mo kay Jesucristo. I pray that you will be added to God's people. At nawa, yung prayer ko na yan ay tugunan ngayon ni Jesucristo. Itong araw nawa na maging araw ng kaligtasan mo. Now to the second group na nais kong kausapin ngayong hapon. Tayong mga nangangaral ng Ebanghelyo. Tayong mga preachers, tayong mga teachers, kahit sa mga anak natin, I challenge you, never compromise the message of the gospel. Nakita natin si Pedro, uncompromising message of the gospel. Walang katakot-takot. Alam niyo mga kapatid, binabasa lang natin to lightly. Imagine the threat sa buhay ni Pedro. Pinapatay nila si Jesucristo. How much more yung gagawin nila kay Pedro? Pero tumindig si Pedro, walang katakot-takot sa buhay niya at pinangaral na pinatay niyo si Jesus. At kailangan niyong magsisi ngayon at tumalikod. Ganon kabigat yung preaching ni Peter. So I challenge you, brethren, never compromise the message of the gospel. Be like Peter. Pinakita ni Pedro kung gaano kalayo yung mga Hudyo sa Diyos. Akala ng mga Hudyo, sila yung favorite na tao ng Diyos. Sila yung kung merong listahan ng Diyos sa mga paboritong grupo ng tao, sila yon. Anong naging attempt ni Pedro? Pinakita niya kung gaano sila kalayo sa Diyos, kung gaano kamangmang ang pananaw nila na yon. Akala nyo, kakampi nyo ang Diyos? No. God raised up a Messiah, pinapatay ninyo. Yan ang gawin natin sa ating gospel preaching. Wag nating sasabihin sa kanila na, mahal kayo ng Diyos, kayong lahat, meron siyang wonderful plan sa buhay ninyo. No. Sabihin natin sa mata, sa mukha ng unbeliever, kaaway ka ng Diyos at kailangan mo magsisi sa kasalanan. Nasa ilalim ka ng galit niya kung hindi ka magsisisi ngayon. Huwag nating i-compromise, i-water down ng gospel. Pakita natin sila kaaway ng Diyos. Let us show them that God will step on their necks on Judgment Day. Anong naging resulta kay Pedro nang pinangaral niyang ebanghelyo ng matapat? 3,000 saved souls. True conversion. No wonder napuproduce yung mga gospel preaching ngayon ng fake conversion. Paano? Compromise ng message. Gusto natin makakita ng faithful, genuine conversion sa ating mga churches. Let us preach the gospel faithfully. Let us call out sin. Let us point out the holiness of the Lord. Ipakita natin ang daan ng kaligtasan na binuksan ni Jesucristo. Doon sa sulat ni sermon ni Martin Luther sa Invocat Sermons noong 1522, merong mga nagtanong sa kanya na bakit daw biglang nag-grow yung church nila Martin Luther. Tinatanong siya, ano ba yung strategy mo sa church growth? Meron ka bang church growth program? Meron ka bang secret kung bakit biglang dumami yung attendance, dumami yung mga members? Anong sinagot ni Martin Luther? Sabi niya, I simply taught, preached, and wrote God's word. Otherwise, I did nothing. And while I slept or drank Wittenberg beer with my friends Philip and Armsdorf, the word so greatly weakened the papacy that no prince or emperor ever inflicted such losses upon it.
I did nothing, the Word did everything. Itong secret, mga kapatiran, kung gusto nating magkaroon ng mas malawak na evangelistic ministries, kung gusto natin na mas maraming idagdag na kaluluwa ng Diyos sa ating iglesia, let us do nothing. Pakawalan natin ang salita ng Diyos faithfully. Huwag nating i-compromise. Huwag nating i-water down. Why? Dahil sinabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Wala yan sa mga illustrations natin, wala yan sa antics, theatrics, kahit maglulumpasay pa yung preacher sa pulpit. Kung hindi faithful ang exposition ng salita ng Diyos, walang mangyayari. The Word of God is sharper than any two-edged sword. Let us be faithful to the Word. Let us be passionate about it. Nakita natin yung passion ni Peter. Yung passion niya na itulak yung mga Hudyo from condemnation to salvation. Di gumamit ng AI si Peter para gawin yung kanyang sermon. He is serious and passionate about it. He is intensely biblical, Christ-centered, and full of hope. Hindi niya iniwan na walang pag-asa ang kanyang mga hearer. Brethren, tayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, let us be like Peter sa kanyang boldness and faithfulness in preaching the Word of God. And lastly, pangatlo at huling grupo na nais kong kausapin. Sa ating mga mananampalataya, let us take the time to examine ourselves to see kung talagang bang nasa mananampalataya tayo. Itong sinabi ni Paul, examine yourself. Examine natin ating mga sarili. Huwag tayong tumingin kay brother, huwag tayong tumingin kay sister, tumingin tayo sa ating sarili. Let us examine ourselves. Do you genuinely hate your sin? Do you genuinely hate your sin? Have you truly turned away from your sin with complete 180-degree change of direction? Or do you keep returning to indulge in the very sins you claim to have forsaken? Naalala niyo yung illustration ko kanina dun sa baboy na miraculously naging tao. Yan ang posisyon natin. We are lovers of dirt. At ginawa ngayong anak ng Diyos. Yung mga bagay ba na kinamumuhian natin dati, binabalik-balikan pa rin natin. Do you truly love Christ? Brother, sister, do you really love Christ? Can you honestly say sa iyong kaluluwa that you love Christ? You behold Him. Siya ang greatest treasure of your soul. Can you truly say this? Do you bear the marks of a true follower of Christ? Kaya mo bang sabihin na pwedeng pawiin lahat ng meron sa'yo? Pwedeng baliktarin ang mundo mo, wag lang kunin si Jesucristo. He is your greatest treasure. Can you honestly say that? Do you deny yourself daily? Brother, sister, do you bear your cross daily? Do you follow Him daily? Is it true that the deepest desire of your heart is to be conformed to the likeness of Christ? It is true that your greatest goal ay one day makaharap ang Diyos at sabihin niya, marinig mo sa labi ni Jesucristo, well done, good and faithful servant. Yan ba ang greatest goal ng buhay mo, buhay mo, kapatid? Nawa matagpuan ng Diyos na tapat ang iyong pananampalataya. Nawa hindi superficial ang ating faith. And may God find every member of PRBC in the state of genuine salvation. Let's pray. Aming Ama, panalangin po namin na kung ano yung bigat ng epekto ng pangangaral ni Pedro sa mga Hudyo nung araw ng Pentecost. Nawa ito rin yung bigat ng epekto ng pangangaral ni Pedro maging sa amin ngayon. Nawa magdulot ito ng tunay na pagtalikod sa kasalanan, tunay na pagkabagbag ng aming kalooban, pagpapakita ng mga bunga na angkop sa pagsisisi, magpatuloy kami sa pananampalataya gaya ng nascent church. Samahan mo po kami, O Diyos, maging sa aming pag-fellowship with you sa Lord's table. May we examine our hearts before you. We ask all of these things in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen.